Guys, halagang 500 guys. Ito. Isang session na to guys. So sa isang session ko kasi sumabot siya ng 180 per session. Tapos pamasahe ko kasama na rin 170. 180 plus 170 plus yung pagkain ko doon guys. So umabot ng 500 per session yung dialysis ko. Kaya thankful ako sa mga government na talagang magtiyaga na nagbibigay sa amin ng tulong and napaka-effort talaga. So paano na lang kung wala sila, 'di ba? Tapos etong wala pang trabaho, 'di ba? Kahit man lang sana extra, wala pang trabaho gawa ng may mga time kasi na masakit yung paa. So totally, ito talaga guys, so masakit yan guys. Yung mga litid ng paa namin talaga. Hindi ko nilalatan ng dialysis pero depende sa physical siguro, di ba? Hindi ko alam. Basta ang sa akin kasi nararamdaman ko after hindi ako na-dialysis. Halimbawa, Martes ako na-dialysis. So Martes. Ang dialysis ko kasi Martes at Sabado. So Martes, starting tayo ng Martes sa dialysis ako. So na-dialysis ako ng Martes, bali may tatakbo din na araw ng Merkules, Huwebes, Biyernes. So yung Biyernes guys, yung Huwebes at Biyernes bago mag-dialysis ako kinabukasan ng Sabado. So may nararamdaman na ako dyan guys. Ang nararamdaman ko dyan is yung pananakit ng paa. Ito. Yan. So yung pinakalitid niya, as in talagang nababanat na hindi ko alam mo yung sa umaga kailangan banatin. Ganun siya guys. Talagang sumasakit yung mga litid tapos nagkaka-cramps. Minsan may cramps, ganun. Talagang napakahirap bilang isang dialysis. Tsaka may time na tawag dito nahihilo ka or yung konting galaw mo or sabihin natin naglakad lang ako dyan banda or bumili lang ako ng ganito ganyan, mabilis akong mapagod, mabilis akong mahilo. Ganun po yung dialysis. So talaga kaya karamihan ng mga nadeded sa dialysis is yung pagkakaroon ng problema sa puso. Kaya ingat po sa atin talaga. Kung hindi ka pa dialysis patient, make sure po na yung mga kinakain nyo po talaga is talagang lagyan nyo rin po, samahan nyo rin po ng diet. Kasi totally marami pong pinagmumula ng isang dialysis patient. Nandiyan po yung high blood, nandiyan po yung diabetic, nandiyan po yung diet food, ba? Pag sinabing diet food, ano ba yung mga bawal dyan? Pag diet food, pag meron kang kidney failure, bawal ka sa maalat, bawal ka sa acid. Yan, number 1 yan, idol. And sa high blood naman, make sure kailangan maintain mo na mababa at normal yung dugo mo. Pag hindi naman kasi normal yung dugo, tulad po sa akin idol, so ang causes ng aking kidney failure, pagkasira ng aking kidney is totally dalawa, yung diet pati yung high blood. So sa trabaho ko kasi bilang isang talsetter, bilang isang construction worker before at auto painter, ang nangyari kasi alos nakakaligtaan ko minsan na nawawalan tayo ng disiplina sa pagkain. Yung po nagkaroon ng problema. And then hindi pagbaba ng aking pagtaas ng dugo idol, laging ganyan, laging mataas. So ayun, tsaka make sure idol, check nyo idol kung mabula yung ihi nyo. Kapag mabula, medyo alanganin yan idol ha. Ingat lang pa rin sa mga kinakain. Yan ang pinaka-importante idol. Sana nakatulong tong video ko idol. Pasensya na kung hindi ako makatingin sa inyo ng maayos kasi medyo puyat pa yung mga mata ko guys. And thank you sa suporta at sa mga nagbibigay sa akin ng tala, 5 star, and sa mga nag-share ng video ko, maraming salamat idol. Thank you po idol, and ingat po tayo lahat. Salamat po.